Good day everyone! Hello guys! Kamusta kayo? Sana sa mga oras na to, nasa maayos kayong kalagayan. Ako eto, hindi na naman okay kasi may problema na naman dito sa aking aglonema. Nagka brown spot kasi siya. Tingnan nyo oh. Kalaw kahapon, yung typical lang na maliit na brown spot. Tapos kaninang umaga, pag check ko, ayan, na-damage na, halos na-damage ang yung buong dahon kaya ginupit ko na. Mag-change soil mix ako ngayon. I-check ko yung mga roots niya, kung may naruroot rot, kung ano ba ang problema, bakit nagka-brown spot siya. Kasi yung potting mix niyan, dati pa, hindi ko na binago, yung galing dun sa seller na binilhan ko. Ayan, may mga kukupit siya. Tapos kapag in-squeeze mo, may mga tubig pa yung kukupit. Siguro yun din yung cause kasi akala ko dry na yung soil pero yung loob pala, yung mga kukupit is may mga water pa sa loob. Pero di natin sure kasi okay naman yung mga roots niya. Wala naman na root rot. Pero change soil mix ko na para maalis na yung mga kukupit kasi mas magandang ipalit ko yung soil mix na nandito sa akin para alam ko kung anong soil mix niya. Hindi na ako mag-worry kung bakit nagkakaganito ang aking aglonema. So guys, ganun talaga panag-aalaga ng aglonema. Akala natin minsan pagbili natin lush na siya, malusog siya, tapos pagdating sa atin minsan nagkakaroon talaga ng sakit katulad ng fungus or nagmamashi yung mga dahon niya. So lalagyan ko ng fungicide, yung mga ugat niya ibababad ko dun sa tabo na may fungicide para at least kung may fungus man mamatay na sila. Ayan, ibababad ko muna sila ng ilang minutes. Kayo guys, kamusta yung mga aglonema nyo? Sana okay lang at hindi magkaroon ng mga fungus, lalo ngayon rainy season na, kaya hindi talaga natin maiwasan. Tingnan nyo oh. Ay nako, di ko alam kung anong naging problema. Ingat na ingat nga ako sa pag-water sa kanila, lalo na kasi dyan sa mga semi-rare ko, hindi ko sila talaga laging wino-water kasi nga takot akong marutrat sila. Hindi ko sila dinidiligan masyado, inimist ko lang yung dahon. Ayan no. Tinitingnan ko guys kung pwede ko siya bang i-propagate na pag ihiwalay ko na yung dalawang babies. Kaso tinitingnan ko, alanganin kasi dikit na dikit yung babies pa dun sa mother plant. Kapag tinanggal ko si mother plant, wala akong makukuhang ugat. Gusto ko pag top cut ko sa kanya, may matirang ugat para at least talagang 100% akong sure na mabubuhay siya. Kasi alam niyo naman to, si Red Elegans, sa mga Thai varieties na aglonema is talaga masiselan. Hindi katulad yung mga common natin na kahit anong gawin natin sa kanila, kahit i-top cut natin na walang ugat, mabubuhay at mabubuhay talaga sila. Pero ito mga semi-rare, hindi. So, check ko yung mga soil mix, yung may mga kokopit. Ayan. So, kukuha lang ako yung dating may soil mix na ako, yung maganda yung lupa na yun kasi na-prove ko. Kasi nung nag-repat, nag-propagate ako, magaganda yung tubo
yung gamit kong soil mix na yon. In 2 months, yung na-propagate ko, yung Big Roy, may ano na sila, may dahon na. So, may panibagong babies na yung Big Roy ko through cuttings. Ayan o. Chine-check ko yung mga ugat. Kung may narutrat, wala naman, okay naman. Kaya sana talaga yung mga nabibili natin ng mga aglonema, sana pagbili natin yung okay na ano guys, pero hindi. Parang may responsibility tayo na ganyan no. Kapag nagkaka-brown spot, talaga ang lala oh. Chine-check ko yung mga ugat niya. Okay naman. Ganda na sana niyang ano. Kapag nag-leggy na lang yung mother plant, saka ko na lang siya ipapropagate para mas ano okay, and kapag talagang fully mature niya, yung matigas na yung stem niya. Kasi yung dalawang babies alanganin kasi kapag kinat ko dyan, walang matitirang ugat sa mother plant. So, papaanuhin ko muna, leggy, and kapag medyo malaki na yung mga babies, okay na yan. Maliit na yung chance na malusaw sila. Kaya, yan. Ire-repat ko na lang. And sana, wala na maging problema. Maka-recover agad sila kapag na palitan ko na ng soil mix and hindi ko muna gagalawin dun sa pwesto nila. So, di ko talaga alam guys kung ano bang talagang naging problema dito siguro sa soil mix, kasi basang-basa pa yung coco peat. Ayan, hindi ko talaga ilang days na nakaraan nagdilig ako, pero paunti-unti lang yan. Ayan o. Kaya siguro hahaluan ko na lang ng rice hull, kasi makakatulong yung rice hull para hindi tayo tawag dyan, magkaroon ng root rot. Kaya kailangan maganda talaga yung drainage ng ating soil mix. Maganda yung mga nasa potting mix natin. So, guys, magpapasalamat pala ako sa as of today, nasa 44 subscriber na tayo. Thank you so much. Thank you sa pag-support sa aking mini channel. Sana patuloy nyo yung supportahan, and para makagawa pa tayo ng maraming video about aglonema, yung man nang experience ko. Siguro ito na din para yung ibang may nakakaranas nito, at least masolusyonan natin kung anong gagawin natin. So, i-update ko naman kayo guys kung anong nangyari dito sa aking red elegans. Sana maging okay siya after kong palitan ng soil. Kasi alam nyo naman, si red elegans is isa sa mga pinaka-paborito kong aglonema. Kaya lungkot na lungkot ako nung nagka-brown spot siya. Lalo na kanina nung nakita ko ang laki na na-damage, kaya ginupit ko na. So, yan. Wala tayong magagawa kundi mag-move on na. And guys, kung nagustuhan nyo pala yung video na to, please like, comment, and subscribe. Please. And hindi ko napapahabain tong video na to. Sana yung mga aglonema nyo ay okay at walang sakit, para 'di ba happy lang tayo. And dito ko natatapusin yung video na to guys. Sana nagustuhan nyo. Ingat kayo lagi. See you on my next vlog. Bye bye.
Ayan na siya, oh, nagmamaganda talaga na. Oh. Sana maging okay siya. Update ko naman kayo guys kapag naka-recover na siya. Thank you for watching guys. Bye-bye.